Isang gabi, natutulog si Aling Nena sa karton sa ilalim ng tulay sa Quiapo. Walang pagkain, walang patutunguhan, ang tanging kayakap niya ay ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang 20 taon, siya na ang nagmamay-ari ng mga lupa at building na dating pinapangarap lang niya. Ngayon, ang kanyang kumpanya ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyong piso. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa Tondo, Manila, sa isang barong-barong na halos gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Ako si Elena at Nena Santos. 14 na taong gulang pa lang ako nang magsimulang magtrabaho para may makain ang pamilya namin. Naaalala ko pa, ay 50 lang ang baon ko sa isang araw, kung may baon man. Madalas, naglalakad lang ako papunta sa eskwela, kahit pa umuulan. Ang amoy ng basura at estero ang nagsilbing pabango namin sa araw-araw. Pero kahit ganoon, hindi ko pinangarap na manatili sa kahirapan. Ang pangarap ko, makabili kami ng sarili naming bahay, kahit maliit lang, basta may bubong na hindi tumutulo at pader na hindi hinihipan ng hangin. Nagtrabaho ako bilang tindera ng sampagita sa labas ng simbahan ng Quiapo, nag-aalok ng mga bulaklak sa mga dumadaan. Madalas, sumasakit ang paa ko sa katatayo, at ang boses ko ay halos paos na sa kakasigaw. Pero kailangan kong kumita. Isang araw, habang nagtitinda ako, may dumaang isang matandang babae na may dalang mga blueprint. Huminto siya sa harap ko, umiti at bumili ng sampagita. Sabi niya, ang ganda ng mga pangarap mo, Hija. Huwag kang susuko. Sa mga oras na iyon, hindi ko pa alam, pero ang simpleng pag-uusap na iyon ang magiging simula ng pagbabago sa buhay ko. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Pag-uwi ko, iniisip ko pa rin ang sinabi ng matandang babae. Nena, bakit ka tulala dyan? May problema ba? Ate Maria, naisip ko lang gusto ko talagang magkaroon ng sarili nating bahay. Hindi ba pwedeng mag-ipon tayo kahit paunti-unti? Nena, alam mo naman ang sitwasyon natin. Saan tayo kukuha ng ipon? Pangkain nga natin halos kulang pa. Pero paano kung magbenta ako ng ibang bagay? Hindi lang sampagita. Baka may iba pa akong pwedeng gawin. Ano naman? Wala tayong puhunan. Alam mo, Nena, minsan kailangan nating tanggapin ang kapalaran. Hindi. Hindi ko kayang tanggapin. Gusto kong magbago ang kapalaran natin. Gusto kong makatira tayo sa maayos na bahay. Ang pagnanais ni Nena na magkaroon ng sariling bahay ay naging apoy na nagtulak sa kanya. Sa kabila ng pagdududa, hindi siya sumuko. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi kapani-paniwala ang kanyang tabumpay. Kinabukasan, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko ang isang lumang dyaryo na nakakalat sa kalsada. May isang classified ad doon na naghahanap ng part-time agent para sa real estate. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na may kinalaman ito sa pangarap ko. Walang-wala ako, pero meron akong 10,000 na naipon mula sa pagtitinda ng sampagita sa loob ng maraming taon. Ang bawat sentimo ay galing sa pawis at tiyaga. Pinanghawakan ko iyon. Naisip ko, ito na siguro ang pagkakataon ko. Nagpunta ako sa opisina na nakalagay sa ad. Isang maliit na opisina sa isang lumang gusali sa Binondo. Doon ko nakilala si Amy Tan, ang may-ari ng real estate company. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ko, kahit na wala akong karanasan. Binigyan niya ako ng pagkakataong maging isang referral agent. Ang trabaho ko ay maghanap ng mga taong gustong bumili o magbenta ng lupa, at kapag natuloy ang deal, may komisyon ako. Sa 10,000 kong puhunan, bumili ako ng mga flyers at nagpagawa ako ng simpleng business card. Araw-araw, pagkatapos ng pagtitinda ng sampagita, naglalakad ako sa iba't ibang lugar sa Manila, nagbibigay ng flyers at kinakausap ang mga tao. Maraming beses akong tinanggihan, pinagtatawanan at minsan pa nga ay pinagtabuyan. Pero hindi ako sumuko.
Isang araw, may nakilala akong isang mayaman na negosyante, si Ines Chua, na naghahanap ng malaking lupa sa Cavite para sa isang warehouse. Naalala ko, may nakita akong sign ng binibentang lupa doon. Kinumbinsi ko siya na tingnan. Sa awa ng Diyos, nagustuhan niya. Natuloy ang benta. Ang komisyon ko, 50,000. Ito ang unang beses na nakahawak ako ng ganoong kalaking pera. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw sa tuwa. Nung nakuha ko ang komisyon, nagmamadali akong umuwi para sabihin kay Ate Maria. At Maria! At Maria! Tingnan mo ito. Nena, ano ba yan? Bakit ka sumisigaw? Tingnan mo. 50,000. Totoo ito, 8. Nagbenta ako ng lupa. Nena, totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Paano mo nagawa yan? Sipag at tiyaga, ate. At saka hindi ako sumuko sa pangarap ko. Ito na ang simula. Mula ngayon, hindi na tayo maghihirap. Makakabili na tayo ng sarili nating bahay. Ito na ang simula ng lahat. Mula noon, hindi na ako tumigil. Nag-aral ako ng lahat tungkol sa real estate. Nag-enroll ako sa mga seminar, bumasa ng mga libro, at nakinig sa mga eksperto. Unti-unti, lumaki ang network ko. Ang 50,000 ay naging 100,000, tapos 1,000,000. Hindi ko namalayan, nakabili na ako ng sarili kong opisina, maliit lang sa simula, pero akin na. Naghari ako ng mga kaibigan at kapitbahay na pinagkakatiwalaan ko. Tinuruan ko sila ng lahat ng alam ko. Ginawa kong misyon ang pagtulong sa mga kapwa Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Ngayon, ang T. Santos Realty ay isa na sa pinakamalaking real estate developer sa Pilipinas na may mga proyekto mula Luzon hanggang Mindanao. Mula sa 10,000 na puhunan at pangarap na magkaroon ng sariling bubong, nakapagpatayo kami ng mga subdivisions, condominiums at commercial buildings. Ang aming kumpanya ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyong piso. Ang pamilya ko, nakatira na sa sarili naming malaking bahay, at ang aking Ate Maria, siya na ang namamahala sa isa sa aming mga proyekto. Hindi ko nakalimutan ang aking pinagmulan. Patuloy akong nagbibigay ng scholarship sa mga estudyante sa Tondo at nagpapatayo ng mga libreng bahay para sa mga mahihirap. Ang kwento ni Elena Nena Santos ay patunay na walang imposible sa taong may pangarap at determinasyon. Mula sa pagtitinda ng sampagita sa kalsada, sa pagtulog sa karton, hanggang sa pagiging bilyonaryong CEO ng isang real estate empire. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay, kundi isang hamon na kailangan mong lampasan. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.